At mabagyong linggo po ngayon, ano? Pero sa biyaya po ng Diyos at ang ating pananampalataya ay sa Diyos pa rin sa mga ganitong pagkakataon. Kaya nga po ang ating tema or meron tayong series, 2-week series lang ito, 2 Sundays lang, para tayo ay napapanahon na kailangan natin ngayon. So basahin po natin, 1, 2, 3, go! Ayan, Jesus come my heart. Ano ang kaibahan ng Jesus come my heart sa Jesus comes my heart? Yung merong S, subject-verb agreement. Sino ba mga mahilig sa English dito? So pag sinabi kasi magkaiba kasi yon. Jesus come my heart is imperative o yung ikaw ay humihingi ng request. Sa Tagalog, Jesus, payapain mo ang puso ko. Pag sinabi namang Jesus comes my heart, pinapayapa ni Jesus ang puso ko. Yun naman declarative. You are stating na isang katotohanan. So dito, is imperative. Tayo ay humihingi ng request kay Lord. Kasi sa panahon na ito ngayon, iisa ang damdamin ng mga Pilipino. Ano ba yung kabaliktaran ng calm or kalma? Diba? Naguguluhan, naliligalig, anxious. Dahil sa iba't ibang nangyayari. Corruption, lindol, ngayon naman, bagyo, na para naaalala natin si Yolanda, bukod sa kanyang anniversary, tama kahapon, ay malaki din. And pinapanalangin natin, huwag tayong mag-signal number 5. So, gayon pa man, nagpapasalamat po tayo sa inyong mga kapamuso, sa inyong pakikiisa sa pananalangin at inyong pagpunta pa rin dito. Because God deserves our worship. At wala ho tayong ibang maaasahan, kundi talagang ang Diyos po natin. So, sa mga panahon na ito, mas kailangan po nating lumapit sa Diyos kung kailangan natin ng kapayapaan, kailangan nating kalmahin ang ating puso, kailangan po natin si Jesus. Kaya nga po, tayong lahat ay tumayo. So, papamagatan natin itong mismong preaching na ito. 1, 2, 3, go! O, kasama mo ang Diyos o kasama mo si Jesus. Diba? Kasama natin si Jesus, kasama natin ang ating Panginoong Diyos. So, ito po yung ating Bible verses ngayon, Matthew chapter 8, makikita na rin natin sa Mark 4, Luke chapter 8, tatlo sila. Pero ito lang muna, babasahin natin yung Matthew chapter 8, verse 23 and 27. Alam ko marami na sa atin nakakaalam itong istorya na ito. Pero maganda hong sariwain natin ito. Lalong-lalo na sa panahon na ito. Dahil mahirap pong maging still. Pag sinabi pong be still, maging mapayapa. Relax ka lang. But more than the relaxation. Iba kasi yung relax ka sa outside, pero inside pala, naguguluhan ka na pala, punong-puno ka na pala, hanggang sa mag-burst out na lang yung emotion mo, nataranta ka na. Pwedeng ganun tahimik pero hindi naman still, kalmado inside. So ngayon po, basahin natin verse 23, 1, 2, 3, go. Sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Habang sila'y naglalayag sa lawa, si Jesus ay natutulog. Biglang bumugso ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Kaya nilapitan ng mga alagad si Jesus at ginising, Panginoon, iligtas ninyo kami, mamamatay kami, sabi nila. Ngunit sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ng inyong pananampalataya, bumangon siya, pinatigil ang hangin at ang mga alon, at bumuti ang panahon. Namangha silang lahat at sinabi, ano kayang uri ng tao ito, maging ang hangin at ang lawa ay sumusunod sa kanya. Let us all pray. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa paalalang ito, Lord. Dahil alam namin na kayo po ang Panginoong Hesus, ang Diyos na makapangyarihan, Panginoon na makapangyarihan. You are God over the nature, Panginoon. At bagamat, Panginoong Diyos, na alam po namin na nangyari sa istoryang ito, pinayapa ninyo ang bagyo, ang hangin, ang dagat, Panginoon. Pero may mga pagkakataon, kagaya po nangyari sa mga kababayan namin, Panginoon. Tinulutan ninyo, Panginoon, na mangyari yung bagyo. Di namin alam yung maaaring may mga lessons kayong itinuturo ninyo sa amin, Panginoon. Pero Lord God, anuman ang sitwasyon, hindi po magbabago ang katotohanan that you are God, that you are our Creator, you are Almighty. Kaya niyo po ang lahat ng bagay, Panginoon. Kaya anuman ang nagaganap sa aming paligid, wala ho kaming ibang gagawin kundi magtiwala sa iyo, manalangin sa iyo, Panginoon. At mula dito, sa istoryang ito, Panginoon, matuto kami, Panginoong Diyos. Paano ba kami dapat tumugon, Panginoon, sa harap ng bagyo at mga unos
na inyo pong pinapayagan na mangyari sa buhay namin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Oh, thank you. So, ito po no, yung ating maari hong literal, ito pong literal na nangyari o figurative din, symbolical. So, pag sinabi natin bagyo, unos, ano ba yung kaibahan ng bagyo at unos? So, mamaya kasi malalaman natin, mamaya na natin siguro ipaliwanag. So, tignan muna natin yung tatlong bagay na matututunan natin dito na dapat ho nating i-apply sa buhay natin bilang tao at higit sa lahat bilang mga Kristiyano na nagtitiwala kay Jesus. Basahin natin, number 1. 1, 2, 3, go! Yan. Kailangan ho nating paghandaan ang mga bagyo at unos. Ano ba kaibahan ng bagyo at unos? So, alam natin, pag sinabing bagyo, ay storm, typhoons, ganyan. Pag sinabing unos, kahit not necessarily bagyo. Sa English ay chaos, yung pinakamalapit. Na ibig sabihin, pwedeng kaguluhan, pwedeng yung corruption, pwedeng pagbagsak ng ekonomiya. So, kahit anong klaseng kaguluhan, unos. So, yun po yung nangyayari, no? So, ito po, bagamat ang story natin, na nakikita natin dito, ay literal po na bagyo. Pero meron ho tayong dapat matutunan dito sa buhay natin. Dapat po pinaghahandaan ang mga bagyo po at unos na darating sa buhay mo. Bakit po? Ito po ang sabi. Basahin natin. 1, 2, 3, go! Storms and chaos in life are inevitable. So be prepared. Ayan. New word, inevitable. Ano ba ibig sabihin yan? Hindi po si Aling Evit, ano? So ano ba ibig sabihin? Ang mga bagyo po at yung mga unos po sa buhay, sa ayaw at gusto natin, hindi po maiiwasan yan. Naniniwala po ba kayo dyan? Kaming mga matatanda, alam namin yan. Kasi marami na kaming pagdaanan. Kahit anong pray po natin, di ba? Kahit nga sa sa Bible mangyayari talaga ang mga problema at unos. Bakit po? Kasi we are living in an imperfect world. Naninirahan tayo sa mundo na punong-puno ng kaguluhan. At lahat ng mga nangyayari, at even yung malalakas na bagyo na ito, hindi ho kagagawan ng Diyos yan, kagagawan ng tao. Kagagawan pa nga ng flood control eh. 'Di ba? Yung sa Cebu, dati hindi naman daw sila binabaha. Noong nagkaroon ng flood control, tsaka sila binaha, 'di ba? Yung mga si J.R. Kinyahan, kung kilala niyo, 'di ba, yung basketball player na niligtas niya ang kanyang mga kapitbahay. Pero yung mga gamit niya, na-wipe out din yung kanyang motor. So minsan nakakasama no, yung mga puno. So wala akong kasalanan ng Diyos dito, no. Wag ho natin sisihin. Tayo pong mga tao, yung sumisira ng kalikasan. At ito, mas lalong may dahilan bakit hindi maiiwasan ang mga pagsubok na ito. At ganun din sa buhay natin. Kahit po hindi literal na bagyo, symbolikal na bagyo at unos sa buhay natin, may mga dumadating na pagsubok talaga. Minsan minsan kinakapos ka financially, minsan nagkakaroon ng sakit, minsan nawawalan tayo ng mahal sa buhay, minsan nalulugi tayo sa negosyo natin, minsan may mga nagagalit sa iyo, may mga unos, iba't iba. Minsan kailangan mo lumipat, experience namin, palipat-lipat kami ng bahay. Pero during those times, kung maaalala natin, di ba, alam ko yung mga, pag nakakakwentuhan ko yung mga mga mas matatanda sa atin, grabe yung mga experiences nila, kung paano sila nagutom ng unang panahon, kung paano sila nagtiis ng unang panahon. Isa lang po ang ibig sabihin yan. Habang nandito po tayo sa mundong ito, hindi ho natin maiiwasan ang mga storms and chaos. Kaya nga dapat pinaghahandaan natin yan eh. Sabi nga ni Chinkitan, 'di ba, yung financial advisor. So kung mawawalan ka ng trabaho, at least dapat 6 months meron kang budget. Kasi yung 6 months na yun, maghahanap ka ng ng trabaho. 'Di ba ang hirap, 'di ba, si Tinay, alam natin 'yan, 'di ba? Kapapasok sa pagka sa public school, hindi ka agad nakakasahod, magtitiis ka muna ng ilang buwan. Mababaon ka muna sa utang minsan kasi nga kinakapos ka. Pero ang suma total dito, kailangan ho natin ipaghandaan. Kaya minsan makaka-receive tayo ng text. 'Di ba yung pagka oras ng bagyo, lindol, sino yung nagte-text sa atin? Yun, 'di ba? Nakakatakot minsan eh. Ano kaya yun? No, kala mo kung ano yung i-text pala i-remind ka kasi kailangan natin maging handa. At dito po kailangan, kasi ang bagyo po hindi maiiwasan. Kahit po mananampalataya tayo. Hindi ito magiging shield. Kristiyano ako, magiging shield to. Tignan natin dito sa Matthew chapter 8.
Saan po galing sila, Lord Jesus Christ, ang mga disciples? Galing po sila sa pangangaral nito. So ngayon, pagkatapos nilang mangaral, tumawid sila, tumakay sila ng bangka. Sabihin na lang natin para mas madali natin i-describe. Maaari sumakay sila dito sa Angono. Tapos pupunta sila ng Taguig. Di ba? Mas madali yan, di ba? Mamangka ka lang. Just sa ano lang, hindi ko sinasabing dito nangyari. Para mas madali natin ma-picture out. Kasi lawa din lang din ito eh. So ngayon, tatawid na sila, pupunta sila ng Taguig. Ano pa ba yung mga, pwedeng pupunta ng Laguna, ganyan. So ngayon, biglang bumagyo, di ba? So sumakay si Jesus sa bangka kasama ng kanyang mga alagad. Pero ano nangyari? Habang sila'y naglalayag sa lawa, si Jesus ay natutulog. Biglang bumugso ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Apo, sabi po dito sa Luke chapter 8, nang sila ay naglalayag na nakatulog si Jesus, bumugso ang isang malakas na unos at ang bangka ay pinasok ng tubig. Kaya't sila'y nanganib na lumubog. So makikita natin yung larawan dito. May panganib. And take note po ng mga mangingisda ito, magagaling ito lumangoy. So expert na sila sa dagat. Pero nanganib ang buhay nila, natakot sila at wala pa po itong, wala pa ang tawag dito, life vest. Naalala ko pumunta kami ng Puerto Galera eh. Yung lakas ng alon eh. Tapos nung binigyan na kami ng life vest, kinabahan na ako, bakit ganun? Lulubog na ba yan? Kasama ko sila nun eh. Pero kung kasama namin si Pastora Del, sila Teacher Arlene, relax lang eh. Parang relax na sila Teacher Rona. Tsaka yung isa namin kasama, si Joby, natutulog. Para kang si Jesus tutulog ka lang dyan Yung anak po ni Kuya Joey, natutulog lang siya sa likod. Ako naglabas na ako ng cutter eh. Wawasakin ko tong bangka na to pag lumubog to. Sabi ng foreigner na katabi namin, nung nakatawid na kami, para daw turbulence. Tapos sabi, we made it. So nakakatakot po talaga kasi wala kang magagawa eh. Grabe. Yun, wala pa pong bagyo doon pero ang lakas nung alon. Kaya nung pumunta kami ng Boracay, parang ayoko na pumunta ng Boracay, mamamangka na naman. Parang ganun. So nakakatakot talaga siya. Pero ito, mga expert ito sa dagat. At minsan, mapapatanong ka, paaring minsan, di ba, Lord, ang ganda naman ng ginawa namin, galing kami sa ministry. Tapos pupunta ulit kami, tatawid kami ng lawa, pupunta pa rin kami sa ministry, ipipreach namin yung Word of God. Bakit pinayagan mo yung ganitong klaseng pagsubok? Minsan di ba napapatanong tayo, Lord, nagagamit ko naman to sa ministry, yung for example, yung motor ko, bakit nawala? Diba? For example, yan, alam naman natin yan. Alam na, tanggap na naman ni Jomer to, di ba? Glory to God. Tatandaan natin, hindi siya nakaka-bless kasi naglilid pa ng prayer meeting sa Taytay eh. Di ba? Mapapatanong kasi, nag-uusap kami niyan eh. Di ba mapapatanong ka? Pero may mga pagkakataon, yung mga unos at bagyo sa buhay, kahit na gumagawa ka ng tama, pinapayagan ng Diyos para matuto tayo. Para magtiwala tayo. Kasi hindi yung hindi yung amount, kundi yung pinakamahalaga sa Lord, gaano mo ba ako kamahal? Hindi natin minsan nakikita na itong mga pagsubok na ito, God is testing us. Patunayan mo sa akin na talagang may calling ka, mga ganyan. O, tanggalin ko nga yan. At makikita natin, di ba? Still ministering sa sa Taytay. At willing na magturo din sa prayer meeting. So makikita natin, pagdating po sa oras ng pagsubok sa unos at bagyo, dito po lumalabos po yung pananampalataya at puso natin sa Panginoong Hesus. Yun nga, binanggit natin kanina si J.R. Kinyahan, di ba? Hindi niya naniligtas yung kanyang mga, kung nakakilala kay J.R. Kinyahan, meron ba? Sa Cebu yan, meron mga panay lalaki, mga basketball. Sabi niya, sa gamit lang yan, maipupundar lang yan. Sa laki kong ito, kung hindi ko gagamitin para magligtas ng buhay, pagsisisihan ko ito. So, yun ang sabi niya. Kaya yung mga gamit niya, ibang sasakyan niya, ibang mga motor, inaanod ng baha. Tapos dinala niya, niligtas niya yung kanyang mga kapitbahay. Diba? So makikita natin yung puso ng tao. So dito, lumitaw yung puso ng mga disciples ni Jesus. Ano kaya yun? Mamaya later on, makikita natin. So may mga bagay po, kahit po tayo ay mananampalataya ng Diyos, hindi po ito magiging excuse para maging shield na tayo. Meron tayong kasama na nag-iingat sa atin. Hindi mawawala, meron tayong yung mga karatula na nilalagay. Ano ba yung nakalagay dito sa rainbow? Nakalimutan ko na yung exact word eh. Sa journey, hindi inaalis ni Lord yung mga pagsubok. Pero ang kasiguraduhan doon, sa mga pagsubok, kasama natin si Jesus. At kailangan ho nating
maging handa. Kasi nitong nakaraan, meron akong nabasa sa Facebook dito sa Angono. Kasi nagpe-prepare na tayo sa next week may parada. Next week may parada, Higantes. Sabi nung isang nag-comment, may bagyo na, tapos yan pa yung pinaghahandaan nyo. Basta gano'n, something like that. Meron ba nakabasang gano'n? Ako lang yata mahilig mag-chismis ha. Ay, si Nanay Shirley, nabasa niya. Tapos sabi naman ng isa, makapangyarihan si, hindi ko nababangkitin, ano? Alam niyo na yun. Makapangyarihan si, tago na natin pangalang Supreme Court. May clue na kayo, no? Supreme Court. So, ganun. Minsan nagiging excuse natin, makapangyarihan naman ng Diyos. Okay na ako, hindi na ako maghahanda. Mali po yung thinking yun. Hindi po yun wise. Alam natin kasama natin ang Diyos, pero kailangan pa rin nating maghanda. Ayusin natin yung bahay natin, mamaya, di ba kaya nga po, no? Class suspended muna tayo mamaya. Tuwan-tuwa yung mga natin. May suspension din pala tayo. So, kailangan ho natin maghanda, mag-prepare. At dito po, sa pangalawa po, i-pass forward na natin. Ano po yung pangalawang bagay pa na matututunan natin dito sa karanasang ito? So, ipapass forward natin. 1, 2, 3, go! Yan, tumawag kay Jesus ng may pananampalataya at pagtitiwala. Magkaiba po yan. Mamaya explain natin anong kaibahan ng pananampalataya at pagtitiwala. So, fast forward muna tayo. So, dito na lang muna tayo. Basahin nun natin. 1, 2, 3, go! Yan. Call on Jesus in faith, not in fear. At alam natin, hindi naman talaga maiiwasan. Di ba? Kahit ngayong mga tao na hindi nananampalataya kay Jesus, mapapatawag kay Jesus. Kahit nga mga atheist napapa-oh my God sila Oo, marami ng pag napapa-oh my God sila, sa ayaw at sa gusto nila, pag natatakot na sila. At ito po, sa istorya nito, ng mga disipulo ni Jesus, tumawag sila kay Jesus out of fear. So makikita natin dito sa verse 25, kaya nilapitan ng mga alagad si Jesus at ginising, Panginoon, iligtas ninyo kami, mamamatay kami, sabi nila. Yung word na iyon, na mamamatay kami, nagpapakita ba ito ng pananampalataya? Hindi. Tatandaan natin, kasama ho na si Lord Jesus Christ dito. Yung sa mga picture kasi na makikita natin sa internet, walang kwarto. Yung sa kasi, kung mga nakasakay na sa lancha, si Tatay Eli, alam nila to. Kasi dati, nung namamangka din kami sa Wawa, merong mga lancha, meron yung kwarto na pwede kang matulog. Dito kasi sa mga picture na nakikita natin, parang bangka lang siya na na walang kwarto. So malamang si Lord Jesus Christ merong kwarto to. Merong yung mga mangingisda natin, 'di ba, sa sa West Philippine Sea, may mga tulugan sila doon. So ganito yung bangka na ito. So dito makikita natin dito yung expression nila, iligtas ninyo kami. Okay, walang problema Kaso dinugtungan pa. Mamamatay kami. They call on Jesus not in faith, but in fear. Pwede naman sana, Lord, iligtas mo po kami. Alam namin, makapangyarihan ka. Ganun sana, kaso iba Na para bang ang ibig sabihin nun, na walang pakialam. Walang pakialam? Tignan natin, basahin pa natin nung kasunod. So, basahin nga po natin. Verse 38, 1, 2, 3, go. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulian ng bangka, nakahilig sa isang unan, ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami? Yun na, nakita na natin na Kaya ginagamit natin yung iba pang mga version kasi pag pinagdikit-dikit natin, mas makukumpleto natin yung istorya. Yung merong palang talagang fear factor at kawalan ng pananampalataya. Kaya maiintindihan na natin kung ano yung sinabi ni Jesus sa bandang dulo Diba? Sabi niya, bakit kayo walang pananampalataya? Bakit? Sabi nila, baliwala ba sa inyo? Kung si Jesus nga nagpapakain, bumubuhay ng mga patay Tapos ang kanyang mga disipulo, wala siyang pakialam. Parang ganun yung pinapalabas. Minsan ganun din yung gusto nating palabasin sa Diyos minsan Lord, baliwala ba sa inyo na naglilingkod naman ako? Parang pinapabayaan nyo naman ako? Minsan nawawalan tayo ng faith.
Kahit even sa mga finances natin, di ba? Kaya minsan tikom tayo, tikom yung ating kamay. Lord, wala na akong pera, pero alam ko you're the God, God, our provider. Pero sa akin muna to, parang God provider, pero ayaw mong bitawan out of yung mula sa pananampalataya, yung pera na iyan. To bless the Lord and to bless His church, to glorify Him. Kung ikaw, yung taong ito, nasasabihan ka ng anak mo, ano kaya pakiramdam ng mga magulang? Mga nanay, mga tatay, sabihan ka ng anak mo, baliwala ba sa inyo na kung mapahamak kami? Minsan ganyan yung pakiramdam natin, mga anak, pag dinidisiplina tayo eh. Hindi ako mahal ng magulang ko kasi lagi akong napapagalitan. Lagi ka kasing gumagawa ng mali. Diba? Lagi kang dumudukot ng papiso-piso sa tindahan. Walang kinikita yung tindahan nyo, ubos yung pagkain. Meron ba may mga tindahan dito? Diba? Tumataba ka na, kakakain ng tindahan eh. Yung laman ng pera, hindi dumadami. Tapos, anong ginawa po ni Lord Jesus Christ dito? Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin. Tigil! At sinabi sa lawa, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. So makikita ho natin dito, Jesus Christ is the God over the nature. Kung kasama natin si Jesus, kailangan ho nating maniwala sa Kanya. Again, pinapakita po rito, may mga pagkakataon na pinapayagan ng Diyos na makaranas tayo ng takot dahil sa mga nangyayari sa paligid natin. Pero kailangan ho nating pumanatag. Ngayon, ipaliwanag po natin, di ba? Sabi natin, tumawag kay Jesus nang may pananampalataya at pagtitiwala. Ay, may blind item ako sa inyo. So, nagpaalam naman ako kung pwede kong ikwento. Sabi niya, pwede ko naman dito i-reveal ang pangalan, pero blind item na lang natin. Meron pong mag-asawa. Siyempre, yung isa pong kanya pong asawa, hindi ko pala napagpaalaman yung lalaki. Pero yung sa babae na pagpaalaman. Meron pong mag-asawa. So, yung si husband po, nagdadrive siya ng motor. Ito po, para makita lang natin ng comparison ng faith and trust. Nagdadrive siya ng motor. So ngayon, pupunta ng trabaho, nagmumotor, pupunta siya dito sa church natin, nagmumotor din. Pero nung mga unang panahon, yung asawa po ay hindi ho umaangkas sa kanya. May mga idea na siguro yung mga nanay natin. May clue na, no? Bakit po kasi natatakot? So, ito po magandang illustration ng faith, yung distinction ng faith, and then yung trust. Yung asawa, yung babae, yung wife, meron siyang faith sa kanyang asawa na kaya niyang magmotor. Kaya pinapayagan niya, sige, magmotor ka sa trabaho. Magmotor ka, papunta sa church. Pero ako, magta-tricycle ako. Nakita niyo na yung difference? Alam natin na ang Diyos natin makapangyarihan. Pinapakita ba ng buhay natin? Nananampalataya tayo eh. Pero nagtitiwala ba tayo? Alam natin that God can provide all our needs. He is our provider. Pero nananampalataya ba tayo? Lord, makapangyarihan kayo, kaya niyong ibigay ang lahat ng pangangailangan namin at tuition fees. Lord, pambayad sa upa namin. Yung ginawa natin kaninang illustration. Pero 5% na lang muna, Lord. 5% muna. Nagpapakita ba yun ng pagtitiwala? Nananampalataya ka, He is our provider. Pero, yung pagtitiwala, ang pagtitiwala kasi, surrendering everything sa kanyang mga kamay. Diba? So ngayon, lumipas yung mga taon. Ang magandang bagay po ngayon, meron ng faith and trust si wife. Kasi umaangkas na po na overcome yung fear. Nagigets natin? Yung faith na walang trust, naniniwala ka na kaya niyang makarating sa destination niya. Makakapagmotor siya. Pero natatakot ka, baka madisgrasya kayo, ayokong sumakay dyan. Pero ngayon po, meron na siyang faith and trust. Kasi naniniwala na siya sa kanyang asawa na makakapagmotor at naniniwala na rin siya, pag sumakay ako dito, safe na safe ako. Diba? Safe na safe ako dito, makakarating tayo ng church. Maliban na lang siguro pag tag-ulan. Di ko nakita kanina kasi umuulan kanina, no? So yun po yun yung kaibahan po ng faith and trust. Maaring naniniwala tayo sa Diyos, pero yung action mo, hindi nagpapakita ng pagtitiwala. Sa lahat po ng aspeto ng buhay natin, kailangan po magkasama yan.
Hindi lamang po faith na naniniwala ka that God exists, that God can do everything. Yung pagtitiwala, paano mo ipinapakita sa panlabas. Diba? Yung alam ko, naniniwala ang Diyos na nagpapatawad. So dapat ikaw magpapatawad din. Kung hindi ka makapagpatawad, yung pagtitiwala, wala. So makikita ho natin. So kailangan ho natin tumawag po tayo kay Jesus ng may pananampalataya at pagtitiwala. Kasi dito po, naniniwala sila na kayang patigilin ni Jesus yung bagyo. Nananampalataya sila na kayang patigilin ni Jesus yung bagyo, pero hindi sila nagtitiwala. Baka nagmamalasakit ba si Jesus sa amin? Kasi sabi, baliwala ba sa inyo? Yung ganun yung salita eh. Baliwala ba sa inyo na mamamatay kami dito? Ganun yung salita. Kaya tayo mga kapamuso, kompletuhin natin. We need faith and we need to trust. We need to put our faith in God. We need to trust our God na nagmamalasakit siya sa atin. Okay? And last, but not the least, yun, last na, bilis natin, ano? Ito na yung kasama sa title natin. Pangatlong bagay po na matututunan pa natin dito. So, basahin natin. 1, 2, 3, go! Yan. Ito po yung, si Jesus po kasama po natin. Pag sinabi ho nating nakasakay din sa bangka, ito po yung lumalarawan o symbolikal na sa paglalakbay po natin, kasama natin si Jesus. Meron ba dito takot sa dagat? Or takot sa tubig, takot mamangka? Meron ba? Yan. Pero nakasakay na po kayo. Siguro, grabe yung grabe siguro yung kabog ng dibdib. Napakahirap kasi, di ba yung pag pumunta ka ng dagat, para siyang nakakalula. Di ba para kang malulula? Dahil lumaki kami sa Cebu, maraming maraming mga dagat doon. Medyo sanay kami. Pero, nakakatakot pa rin nung pumunta kami sa Pagudpud. Grabe, para kami mga suso. Doon lang kami sa gilid, makalangoy kasi tatangayin kami, ang lakas ng alon. Hindi ka pwedeng pumunta sa gitna. Tapos konting lakad lang, bangin na agad. So, kailangan po, dapat nating ma-realize na sa paglalakbay po natin, kasama po natin si Jesus. Hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinapabayaan. Ito po yung magbibigay sa atin ng kapayapaan, knowing na kasama natin si Jesus. Yung mga bata rito, sino yung mga takot sa injection? Lahat matatapang Walang takot sa injection? Si Pastor Radel ulit. Walang umaamin Talaga, sige, next time, pa-acupuncture nga tayo. Meron Koreano 10 years ago may acupuncture Ang sakit Pero, di ba, paano napapayapa yung mga bata? Ang gagawin ng bata, kakapit sa kanyang magulang. Di ba? Takot na takot siya sa injection, pero pagkasama niya yung kanyang magulang, nagpapa-injection. Minsan magwawala, pero meron kasing comfort, yung alam mo na kasama mo ang magulang mo, yung nanay mo, tatay mo, kakampi mo, tagapagtanggol mo. At ito po yung dapat nating ma-realize. Hindi ho natin nakikita ang Diyos, pero naniniwala tayo, kasama natin siya. Ito yung magbibigay sa atin ng kapayapaan sa gitna ng bagyo at unos. Basahin po natin. 1, 2, 3, go! Jesus with you on the boat gives you comfort and assurance. Sa mundong ito na punong-puno ng kaguluhan, ang comfort po natin ay manggagaling kay Jesus. Yung assurance po natin, nakasama natin siya, natutulungan niya tayo na kay Jesus po. Yun yung magbibigay sa atin ng kapayapaan. Kaya nga may tanong dito si Lord Jesus Christ sa verse 14 ng Mark chapter 4. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, pagkatapos yung patigilin yung bagyo, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Bakit tayo matatakot? Sa Biblia po, napakarami pong utos sa Biblia. More than 300. Kung di ako nagkakamali, 360 plus. Ang utos is do not fear. Sabi ni Lord, huwag kayong matakot. Bakit? Kasi kasama natin si God. Sabi, do not fear for I am with you. Tapos sabi pa po dito sa Matthew naman 8:28-29, ngunit sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ng inyong pananampalataya.
Natural po no, makaramdam tayo ng takot. Pero ito kasi, hindi lang takot yung naramdaman nila eh. Kundi in-express nila yung kanilang kawalan ng pagtitiwala kay Jesus. Nung sinabi nila, baliwala ba sa inyo na mamamatay kami? Ganun yung natural po na matakot. Wala akong masama na makaramdam tayo ng takot. Kasi tao tayo eh, natural yan. Pero ang punto dito ni Lord Jesus Christ, nung sinabi nila na baliwala ba sa inyo na kami mamamatay, yun po ay masakit po sa Panginoong Diyos. Na para bang nakakalimutan na natin, si Jesus namatay siya para sa krus eh. Para sa atin. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Minsan pag may nasusubok tayo, nakakalimutan natin yung the greatest act of sacrifice na ginawa ni Jesus. Namatay siya willingly for us. Dahil lang sa mga pagsubok na nararanasan natin, nabubulag tayo ng mga problema. Tatandaan ho natin, sinabi po sa Romans chapter 8, 33-34, kung ang ama nga ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak willingly para sa atin, what more else? Yung mga pangangailangan pa natin, hindi niya ibibigay. Tapos sinabi pa nga sa verse 31, if God is with us, who can be against us? Kasama natin ang Diyos, kakampi natin siya. Huwag natin hayaan na yung maliit na takot na ito, magiging malaki siya at kakainin na ng takot na ito yung ating pananampalataya. Sabi pa po dito, sa verse 29, namangha silang lahat at sinabi, ano kayang uri ng tao ito? Maging ang hangin at ang lawa ay sumusunod sa kanya. During this time, hindi pa po malinaw sa kanila na si Jesus ay Diyos. Kasi nung panahon na ito, sa atin malinaw na eh. Nasa atin na yung Biblia, kompleto na yung kapahayagan ng Diyos. Pero during this time, napapatanong pa sila, ano kayang uri ng tao ito? Pero si Jesus ay higit pa sa tao. Siya ay Diyos, kasama sa lumikha ng mga nakikita natin sa paligid na siyang lumikha sa atin, nagdisenyo sa atin. Kailangan ho nating sumampalataya sa ating Panginoong Yesus. Pumayapa tayo kasama natin si Jesus sa ating bangka. Meron ho isang pamilya ng misyonaryo dito sa Pilipinas. Hindi ho binanggit kung ano yung kanyang pangalan, pati kung ano yung lugar. Pero missionary po kasama yung kanilang mga anak. Usually po kasi sa mga nagbi-mission, laging dinadala nila yung mga pamilya nila. Kaya nga minsan, di ba, may mga vlogger na Korean, mga Amerikano, ang gagaling nilang magtagalog. Halimbawa si Alex Compton, di ba? Ang galing niya may nakakilala ba kay Alex Compton sa basketball ulit? Di ba? Ang galing magtagalog eh. Kasi yung mga magulang nila, pati si Bay Sikat, yung sa American football, si Tim Tebow, di ba? Yung kanyang magulang naging missionary dito sa Pilipinas. Kung kilala niyo po si Tim Tebow. Pero hindi po siya marunong magtagalog. Pero yung mga Korean na magagaling magtagalog, kadalasan kasi lumaki sila dito sa Pilipinas kasi dinala sila ng magulang nila kasi nag-mission sila rito. At dito nga po yung kwento po natin, isang pamilya, mga Pilipino, pupunta sila sa isla. So, syempre, pag isla, anong gagawin? Sasakay ng bangka. Pero habang sila ay nasa bangka, anong nangyari? Biglang merong malakas na hangin, malakas na bagyo na naranasan nila. Sobrang taas ng mga alon at may dala po silang Biblia. Ang mission po nila magdala po ng mga Biblia. So, salamat po sa mga nagbigay po ng Bible sa atin, Pastor Saplor, kay Ate Nina, yung mga ginamit, tsaka yung mga kabataan natin na pumunta sa mga eskwelahan na namigay po ng Biblia pero hindi ko sila sumakay ng bangka. Pero at least may pamasahe. Pero salamat po sa inyo kasi namimigay sila ng Bibles. Pero ito pong missionary na ito, patatawid sila ng isla, biglang bumagyo. Biglang natakot. Natakot yung anak. Sabi po dito, Tatay, mamamatay na ba tayo? Normal po sa mga bata yan, Di ba pag nakakain ng yung buto ng butong pakwan, buto ng kalamansi, Nanay, may kakain ako ng mamamatay na ako. Paano nyo na ba yung mga ganyan? Di ba? Nakakain ng buto, nakalamansi, mamamatay na daw siya. Normal naman sa mga bata yan. So yung bata, yun nung sabi niya sa kanyang tatay, Tatay, mamamatay na tayo. Sabi ng tatay, hindi ko alam anak, pero alam ko kasama natin si Jesus sa bangkang ito. And then, ang himala ng mga himala, nag-pray sila lahat. Sabi nila, Lord Jesus, please save us. Maya-maya po, biglang tumigil yung bagyo. At nakarating sila ng safe
doon sa pupuntahan nilang isla. Bakit ho natin ikinukwento ito? Sa panahon po ngayon na ating pong nararanasan na bagyo, kailangan po natin na mas manalangin pa. Alam natin na salanta yung ating mga kababayan, kasama ho natin sila sa dapat na ipanalangin. Sa mga panahon na ito, wala ho tayong ibang maaasahan kundi ang ating Panginoong Diyos. Ipanalangin natin na humina yung bagyo. Kung hindi man siya lumihis, pumunta ng norte na hindi na po magla-landfall, pwede naman yun eh. Maraming beses na natin naranasan yan. Pero kung hindi po tutulutan ng Panginoong Diyos, Lord, pahinain mo lang. Salamat sa Lord kasi may blessing tayo ng Sierra Madre na pag pumupunta na dyan ay talagang yung nag-friction sa bundok, humihina yung bagyo. Kasi habang nasa dagat ang bagyo, malakas yan eh. Diba sabi pa nga, baka umabot ng signal number 5. So kailangan ho natin, sa panahon na ito, tularan natin yung pananampalataya nung tatay na ito. Lord, save us from this. Lord, spare us from this devastation. Hindi lang para sa atin, para na rin sa mga kababayan natin. Lalong-lalo na, ayaw natin na yung gobyerno natin mahati pa yung resources, tinutulungan na nila yung Cebu, tapos pag nasalanta pa tayo, mahahati na naman yung resources. Isipin na lang natin yung mga kababayan natin. Kaya mga kapamuso, kung meron pong panawagan si Pastora Jehan na tayo magkaroon ng prayer chain, we ask you, makiisa po tayo dito sa pananalangin na ito. Yun nga lang, yung mga gumigising ng 2:00, 3:00, mag-alarm clock na lang. Ang hirap din, meron ba? So alam ko, naniniwala po ako marami sa atin mga hindi nagpapalista pero nananalangin. Pero mas maganda po, alam namin kasi nakaka-encourage po iyan. 'Di ba? Kaya nga minsan nagde-delay ako ng hindi mo na ako maglalagay. Ano ba dito yung wala? Sige, ito. 11 o'clock, walang 11 o'clock. Dito na lang muna ako, malapit na mag-11 o'clock. So, we encourage everyone kasi kanina may nakita tayong picture kanina, mga nakaluhod. So, ano po yun? Bagamat sila po ay pagkatapos po ng bagyo, pumunta sila sa dagat, bagamat sila ay mga nagro-rosaryo, pero ang gusto ko po dito ay i-highlight yung kanilang act of faith. Na pagkatapos nilang maranasan yung bagyo, lumuhod sila doon sa dalampasigan. Nag-pray sila doon. At tayo po, hindi ho natin inihiling na tayo ay lumuhod. Pumunta ng Wawa, lumuhod tayo. Doon lang sa comfort ng bahay natin, manalangin tayo. Lalong-lalo tayo na nakakakilala sa tunay na Diyos na may kapangyarihan sa nature, na may kapangyarihan na kayang gumawa ng himala. Kailangan po natin. At ang katotohanan na kasama natin si Jesus, ito'y magbibigay sa atin ng kapayapaan. That He will not leave us. He will save us. He will protect us. He will not forsake us. So itong katotohanan na ito, at kung maaari, kung papayagan ng Diyos na maranasan natin ang bagyo, pumayapa tayo, kasama natin si Jesus. I invite everyone na tumayo at basahin po natin itong yung conclusion natin. Yan. 1, 2, 3, go! Dahil may katiyakan na kasama mo si Jesus, pairalin ang pananampalataya at pagtitiwala na kahit kailan hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Ito po yung maganda sa istorya. Maging lesson po natin yung karanasan ng mga disipulo. Alam ko po, hindi tayo mas dakila sa mga disipulo. Wala ho tayong, kung ikukumpara natin yung buhay natin sa mga disipulo, walang-wala ho tayo. Sila nakasama mismo nila ang Panginoong Hesus. Pero ito po pinayagan ng Diyos na masulat sa Biblia para matuto tayo. Isang realization na sa ating bangka, na sa ating buhay, kasama natin ang ating Panginoong Hesus. Na hindi lamang magliligtas sa atin sa bagyo, na hindi lamang puprotekta sa ating nararanasang unos, kundi si Jesus din, yung magpo-provide ng ating mga pangangailangan, magbibigay sa atin ng kalakasan, magbibigay sa atin ng inspiration, magbibigay sa atin ng pag-iingat. Kasama ho natin si Jesus. At kahit sa pinaka-worst na pangyayari sa buhay natin, hindi po maiaalis ang katotohanan na kasama natin si Jesus. Pakitapik yung katabi mo, sabi mo, kasama mo si Jesus.
mo, be still. Kasama mo si Jesus.